Welcome to another episode of The Real Bobcast. And nandito naman, kasama ko na naman si Kuya JDL. Thank you. At naimbitahan na naman tayo dito. Cheers again, cheers. Cheers. Ang ganda ng bahay mo, pre, ha? Credit yan sa misis ko. Siya nag-aayos eh. Ang ganda ng arrangement. By the way, meron akong dinala para sa lubong. Ayan. Agang pamasko nito, mga abe, no? Black and yellow. Black and yellow. Ano ba to, pre? Tarts na ginagawa ni Pwede naman Mrs. umpisahan. Meron tayong ito yung matcha. Matcha and yung original, egg tart. Egg tart, no? Egg tart. Pero pwede mo buksan na ba to? Pwede ko nang buksan? Ikaw, pwede. Thank you pala kay Black and Yellow. Pwede bang mabisita to minsan para sa vlog ko? Yeah, for sure. Maraming sabihin order, natin no? Kay, so, tingnan nyo sa vlog ko, magpapa-order. Nadali. Pwede bang sirain ko na? Sirain mo na. Ang ganda ng presentation eh. Nakita ko muna yung presentation. Okay? Okay, so, tignan natin titirahin yan. Ano bang, kamusta naman yung, unang episode na i-post mo na ba? Napanood ko na eh. Oo, maganda. So, thank you pala sa mga nanood. Salamat sa mga nanood. Nawa naisiyahan kayo. So, eto second episode. Marami mo second episode na agad tayo. Oo nga. Ano ba pag-uusapan natin, Emre? Alam mo, meron akong naisip eh. So, may tanong ako sa'yo. Pagka sinabing Noche Buena, anong unang pumapasok sa isip mo? Siyempre, pagkain. Pagkain. Nitong holidays. Ito. Tingnan na natin to original. Oy! Ang kintab nung egg tart. Ang kintab. Masarap to sa kape. Pare, titirahin ko na. Sige, pagkain. Speaking of pagkain, ito ang delight of the day. Egg tart pala, parang egg pie din, no? Yeah, parang gano'n. Na maliit, na cute, no? Sarap. Hindi siya masyadong matamis. Alam mo, ang gusto ko sa mga ganyan, yung crust eh. Okay yung crust. Yung crust, yeah. Ewan ko, weirdo ako eh. Mas gusto ko yung matabang minsan. Ako din yung crust, paborito ko. Saka siyempre, ito yung original, yun yung lagi niya ginagawa. So, masarap siya. Favorite din ng mga bata. Thank you pala sa mga sa sponsor, Black and White, Black and Yellow. Tama ba? Black and Yellow. No? Black and Yellow, yeah. Okay, pag-uusapan natin to sa vlog. Pero pag-usapan natin yung tanong mo. Yeah, Noche Buena. Balik tayo doon. So, may mga dishes ka bang naiisip pagka sinabing Noche Buena? Alam mo, Bobby, nung bata pa ako, pagka sinabing Noche Buena, tinanong na ako niyan eh. Merong kaibigan yung parents ko. Na inimbitahan kami na magpasko sa kanila sa Maynila. Siyempre, pag probinsyano ka, pag inimbitahan ka sa Maynila, excited ka, no? Ano daw ang gusto kong pagkain? Isa lang. Hotdog na pula. Hotdog na pula? Oo. Hindi ko pa alam yung ham, pero mas gusto ko yung hotdog na pula. Hotdog na pula, yeah. Sa Pasko lang ako nakakatikim nun eh. Yeah. Dito, walang hotdog na pula ata eh. Parang, ba't di nakakarating dito? Hotdog na brown ba dito? Oo. Pero pag bumili ka ng hotdog na pula, yung mga Pilipino... Tender juicy. Meron din dito. Meron kasi medyo pricey. Pricey. Tender juicy. Pero sa California, medyo mura daw. California. Lahat naman sa kanila. Nakisa na ako. Nako, masama ito. Parang nakakaalit. Mauubos mo yan. Tikman mo din mamaya yung matcha flavor. Ayun, kasi parang may mani-mani eh. Yeah. So, sa Noche Buena, sa inyo, who's the real boss of the kitchen? So, yung mga nagpe-prepare ng pagkain during Noche Buena. Nung maliliit kami, nanay ko talaga. Nanay mo. Shout out sa mama ko. Yeah. Ganon din si nanay. Talagang abalang-abala na yan. Pagka hapon pa lang, nagpe-prepare na. Marami nang niluluto. Naalala mo, kasi same nga. Alam niyo naman, same province kami. Same. Naalala mo yung sa probinsya, hindi, yung pagkakayod, kadkad ng... Yeah. Yung sinasakay mo, nagkakayod ka. Nautusan ka na ba nun? Oo. Gusto mo ba yung ginagawa? Isa sa mga... Yung sa totoo, gusto mo siyang ginagawa o ayaw mo? Sa una, okay eh. Pero pag marami na, parang... Nakakatamad. Pagod na to, Oo. So, pero, yun nga, yung Noche Buena, paano ba magiging Noche Buena yung isang table? Anong dishes ba yung kailangang nandun sa table mo? Para maalala mo yung parang... Ako, syempre, yung hotdog nga. Yung hotdog,
kung may chance. Pero yung hamon, di mawawala. Yung Kahit na anong klaseng hamon, no? Tsaka yung prutas, mansanas. Pagka Pasko lang ako nakakita ng mansanas noon eh. Ayan, yeah. Pero, yun talaga, hindi nawawala. Yun. Tsaka yung mga ulam na minudo, no? May sarsa, hindi yun nawawala eh. Hindi kasi kami mahilig sa manok, yung mga lechong manok, fried chicken noon. Sa bahay namin, hindi kami mahilig sa gano'n noon. No. Kasi maraming pamahiin pa eh. Alam mo yung mga pamahiin? Ay, oo. Lalo na yung hindi, ito naman sa may bagong taon. Medianoche naman, di ba? So, wag daw maghanda ng manok kasi isang kahig sa tuka. Oo. Ganun. I mean, eto, ako naman magtatanong, nakita mo ba sa mga social media ngayon sa Pilipinas, yung 500 pesos na Noche Buena? 500 pesos? Challenge. Okay. Anong sa tingin mo doon? Yung parang 500 pesos lang yung gagastusin mo sa buong Noche Buena. Kailangan maging creative ka dyan, pare. Kasi sa mahal ngayon ng mga kasi pagka yung 500 na yun, iniisip ko, the way na niluluto ng ibang tao, parang parang sa 4 na tao, 2 bata, or isang bata na lang, 2 adult, parang kukulangin yun, pre. Parang... Yeah. Kasi nung huling uwi ko... Doon ka nagpasko sa Pilipinas? Hindi. Pero nung huling uwi ko, nakita ko yung... Di ba, siyempre yung pera. Dati, yung 1,000 mo, punong-puno na yung cart. Oo. Pero ngayon, supot na lang ang bit-bit mo. Nag-grocery ka ba? Nag-grocery, yeah. So, ibig sabihin, nakita mo yung nagmahal na yung mga... presyo ng bilihin. So, yung 500, challenge yun, kung paano pagkakasyahin. Ang hirap kasi ngayon, hinahype eh. Parang nagkakaroon ng pantasya yung mga tao na porket 500, pwede na. No? Minsan ang iniisip ko, paano talaga yung mga tao kahit 500, di umaabot yung budget sa 500. Kawawa din. Yeah. Siguro sa yun, sa yung smaller family, baka kaya. Pero kung malaking gathering, baka... Kukulangin. Kulang na kulang. Kulang ang 500. Lalo na sa akin, malakas ako kumain. Yeah. So, ano bang mga traditional Filipino dishes? Ay, nabanggit mo nga, menudo. Yung iba, yun, parang yung minsan mo lang, yung hindi ba pang araw-araw? Ayun nga, yung hamon. Yung hamon, yan. Yeah. Ngayon kasi, dahil sa mga food vlogger, tsaka yung mga, ewan ko, ang dami. Halos, tsaka yung ube, yung halaya ube. Pag Pasko bagong taon ko lang nakikita yun noon eh. Yung ube sa halaya, bagay na bagay dito, pre. Kasi tingnan mo naman ang kulay yung mug natin. Oo. Ito pala hindi sponsor nung may kape binili lang namin bagay sa bahay. Yeah. So meron ba kayong yung nanay mo, sabi mo siya nagluluto, meron siyang parang secret recipe ba na parang siya lang nakakaalam? Alam mo, kasi pinapanood ko siya. Ang ginagawa niya kasi sa minudo nun, yung marination, bukod sa imamarinate niya sa kalamansi at toyo yung karne, no? Tsaka yung atay hindi niya sinasama dun sa marination. Pag na-marinate niya yun sa gabi, laurel, onions, tsaka yung kamatis. Pag na-marinate niya na yun, bukod sa pag-marinate, ipapakuluan pa niya. No? Pag nakulo, sasalain, ihihiwalay yung... May proseso, ihiwalay yung pinagkuluan, tsaka yung karne. Tapos kinabukasan doon siya igigisa. Sa atsuete, gano'n. Gano'n yung niya. Gano'n yung nakita kong proseso niya. So, minamaan ako. No? So, tinry mong gayahin dito? Try kong gayahin. Pero iba no? Iba. Parang darating pala sa panahon na yung recipe ng nanay mo, sa kanya lang yun. Kahit nagayahin mo yung kanya lang yun. Kanya lang yun. Oo. Ikaw, gagawa ka ng sarili mong recipe na magiging tradisyon mo na rin. Yeah. Oo. Pero same pa rin yung prinsipyo ng menudo, pero iba lang yung proseso kasi iba yung gumagawa. Kaya, parang sa buhay, may sarili kang path na dinadaan. Oo. Kahit nasabihin mo na you follow the path of your parents, no? Halimbawa, abogado, engineer, pero iba rin yung approach. No? Iba-iba pa rin yung approach. Tama yun. Parang politika. Parang politika. Di ba, yung tatay, presidente, iba approach ng anak ngayon. Iba't ibang version lang. Ayun lang yun. Sa nanay ko naman, yung ginagawa niya, yung pata team. Ang lambot nun, ang sarap nung... Hindi ko magawa yan. Hanggang ngayon, takot akong gumawa ng pata team. Ikaw, natutunan mo ba? Yun ang difference natin. Ako, hindi ko inattempt na gaya. So, pagka lang, nandyan siya, lalo na nung last year nandito.
Gumawa siya. Sinasabihan namin na, namimiss ko na yung ganitong luto mo. So, Patatim. pinapagawa namin. Yeah. Yung patatim ba niya yung may mushroom na itim? O yung patatim na may bulaklak ng ano? Iba't iba yan, di ba? Anis, yung anis, yung may ganun, saka yung may mga parang black beans ng konti. Tapos mapula yung salsa baboy, niya. no? Yun, oo. Yan. Masarap yun sa sinangag eh. So, yung kinabukasan. Nasa sinangag, sa garlic. So, doon naman tayo, mag-personal naman tayo na parang deeper meaning nung Noche Buena. Ano bang meaning sa'yo nun? Ano bang sinisimbolize? Yeah. Para sa akin kasi noon, dahil nagsakrisan ako. Pare, abot mo nga yan. Ito yan, yung may laman na yan. Ito. Ay, napapansin mo. Yung nativity. Pakita mo nga sa mga kaibigan natin. Nativity yan. So, ayan, para sa akin. Holy Family. Yan yung yung Noche Buena para sa akin. Mm-hmm. Kaso sila nun, sabihin lang sa'yo, alam mo ito satire to, pare. Ewan ko kung mag-a-agree ka. Yung pinagtatalunan nila ng 500 na Noche Buena ngayon sa Pilipinas, Tanong nyo nga yung nag-umpisa ng Noche Buena, kung meron silang 500 at least para dun sa pagkain nila. Tutulugan nga, wala sila eh. Yeah. Ngayon masyado natin may problema. Tama ka. Nandun lang sila sa, sa kuwan ng mga hayop, di ba? Yung sabsaban. Major. Major. So para sa akin, siguro, ikaw may pamilya ka na, Ako may pamilya ako. Lagi kami gusto kong magkasama kami. Lalo na yung Christmas morning. Yeah. Oo. Yun ang para sa akin. Pero kahit pa paano talaga naghahanda ako. Kahit kami tatlo lang, si Baltek, misis ko. For sure, ikaw, marami kang handa kasi nandyan. At least, ang wala lang sa inyo. Tatlong family. Wala lang sa inyo yung parents mo tsaka isang mong kapatid. Yes, Pero malaki-laking group. And masaya. Kasi nung before, nung kaming apat lang, it's either kami or sumasama din kami sa mga friends. Kasi para hindi naman kami lang, Pero dito, marami na kami ngayon. So talagang napifeel mo yung... Dumadayo pa ba kayo? Hindi na. Pero yun nga, siguro I think yung pinupunto mo, yung family. So, yun nga, ang meaning talaga ng gathering ng Noche Buena, yung presence, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, pamilya mo. Oo. Right? Yeah. So, kasi kami, dahil nga tatlo lang kami, tsaka yung mga in-laws ko, dumadayo pa rin kami. Sa mga kaibigan, pero gusto ko kasi Christmas morning, magkakasama kami buong Pasko. Kaya luxury sa akin talaga yung hindi nagtatrabaho pag Pasko. Yun talaga yung pinagpapasalamat ko, Yeah, kasi merong mga pumapasok ng Noche Buena, yung mga nurses. Palagi ko ako, pasok ako Noche Buena. Hahabo lang ako eh. Yeah. Pero alam mo, ito, maisingit ko lang. Alam mo naman ako, loko-loko ko eh. So, meron ako naisip, Actually, gusto ko ang gawa ng content ito eh. Sabi sa akin merong isang kabataan, siguro, iniisip niya, di bali nang hindi ako umati ng Noche Buena, nakasama yung maraming grupo, kesa maririnig mo lang kung sino yung mas magaling, yung pinsan mo, o ikaw, o yung kapatid mo. O may papansin naman ngayon kung bakit wala ka pang asawa, o wala ka pang anak, yung mga ganun. or ano ba ang hinaharap mo sa buhay. They rather go to work rather than to be in that kind of group. Pumasok ka na lang, magtrabaho ka na lang. Meron ganun nangyayari, Wala ka ba? Yan, nangyayari yan. Yung magkakasama, pero kung minsan kasi may mga off eh. Yung mga tanong na, social gathering is social statement na mas tawag dito, mas successful ako sa inyong lahat. Pero hindi, nakasama na sa buhay yan at kultura, pero titiisin mo na lang, kasama na yan. Pero kung di mo kayang tiisin, siguro, you rather go to work. Pero napansin ko, kayo, yung ma-attend kayo ng mga film fest, mga ganyan. Mga picture kayo. Napansin ko yung mga picture ng artista dito, yung mga sikat na Hollywood stars. Ang tanong ko, let's say, kung meron kayong, may invite sa Noche Buena, gusto nyo makasama na celebrity, sino ang i-invite mo na artista? Yung lalaki yun, si Matt Damon. Tinan mo siya, may pinakamalaking litrato dyan. Si Matt Damon. Ako naman siguro, siyempre mga ganyan. Mga favorite ko yung
yung isa Canadian, si Ryan Reynolds. Si Ryan Reynolds. Oo. And then si Wolverine, si Hugh Jackman. Hugh Jackman. Yung mga idol kong Hollywood Oo. actors. Yeah. Si Cha, ano bang niluluto? Pagka pagka Pasko, meron ba siyang certain dish na... Mahilig siyang gumawa ng pasta dish. Pasta dish. Yan di nawawala yung pagpasko. Laging meron siyang kasama. Aside from dun sa meat, may steak ka or like chicken. Yung turkey kasi ginagawa namin pang ano yan eh. Pang Thanksgiving. Yeah. So, pero alam mo, naiisip ko no, kasi syempre pagka iba't ibang lahi na yung kasama mo. Yung ano talaga no, sila either ham o turkey pa rin kahit Pasko no, may turkey pa rin sila. Yung mga ibang puti, tsaka sa mga Pilipino may lechon pa eh. Kapag malaki yung pamilya, okay mag-lechon eh. Kasi di ka nag-worry sa leftover eh. Yeah. So, actually, pag naglilitsyon kami, may natitira pa rin. Sa una lang kasi yung gusto nung masarap. So, laging yung weo ko, merong siyang igagawang lechon paksiw the following day or like after ano. So, may extra lang ano ka pa. Kasunod na ulam after nun. Yeah, so. Kaso minsan nakakatamad din eh. Kapag ka malaki yung miyembro ng pamilya sa bahay, madaling maghanda kasi alam mo may uubos eh. Yeah. Ngayon kasi kami, dumarating na kami sa punto na konti-konti na lang, di na nga kami minsan nagsisiplak, yung nagsasharon. Kasi isipin mo, hindi na ganun katindi yung panunaw mo. Ikaw ba nararamdaman mo? Yeah. So, yun nga yung susunod ko sanang tanong eh. So, syempre, maraming like kainan na naman, holiday season. I don't know, like sa part mo, sa age natin, nagiging health conscious na tayo, di ba? Oo. Yeah, so hindi mo na masyadong yung pagkain, namimili ka na rin ng ano, or kakainin mo man, parang portion na lang. Oo, tikim-tikim na lang. Tikim-tikim na lang. So, kasi nahihirapan ng tumunaw, yung, alam mo, pag naparami yung kain mo, parang kinabukasan, mabigat eh. Yung ang bigat-bigat ng pakiramdam. Ayoko na ng ganung pakiramdam. Hindi, saka parang sa sarili mo, nagigilty ka. Oo. Bakit ginawa ko? Oo. Di ba? Alam mo kasi hindi ako ma-dessert talaga. Hindi ka ma-dessert. Pero maulam ako. Ang kahinaan ko talaga yung mga sarsa. Sarsa yung kahinaan ko, masarsa. Pero yung kanin, iniiwasan ko na hindi. Kung may pansit, yun na lang. Pero, at much as possible, pero pag gutom naman ako, talagang kakain ako. Doon. Kaya ayoko minsan pumupunta sa handaan nung talagang empty stomach. Yeah. Nabanggit mo yung kanin, ano? Kasi pinalaki talaga tayo. Like, galing tayo sa na sanay tayo nagkakanin. Oo. So, mahirap alisin sa system natin nung pagkain ng kanin talaga. Tapos, sanay tayo. Kaya yung mga ulam na talagang nakasanayan natin, talagang kapartner talaga ng kanin. Yung mga may sarsa nga. May sarsa, oo. Hindi, parang pagka-standalone mong kakainin, parang parang may kulang. Ay, kulang. Pag hindi mo siya kayang papakin yung sarsa, hindi mo kayang papakin yung sarsa. So, ganun talaga nakalakhan. So, ginawa kong sanang tanggalin yung kanin sa menu. Sa pagkain ko. Okay naman, pinalit ko quinoa rice. Pero, hindi siya the same. So, ngayon, after 1 month, parang sabi ko, tikman ko nga ulit ang kanin. Namimiss ko. So, pagka binrake mo ulit, so parang proud ako sa sarili ko, natanggal ko na yung kanin. Pero nung na-break mo na natikman ko na may kanin. Parang napansin ko ngayon, medyo dumadalas na ulit ako nagkakanin. Yeah. So, speaking of quinoa, alam mo kasi hindi nga talaga siya masarap i-partner sa pagkain Pilipino eh. Kung magkikinwa ka, either pwede yung prito lumpiang Shanghai, gano'n. Pero kung sarsa? Oo, pero yung, halimbawa, kaldereta, lalagyan mo, quinoa. Hindi. Kahit ka minsan sa sabaw eh, hindi siya bagay. Hindi the same. Kasi sinigang, hindi. Oo. Kung magkikinwa kayo, parang, practicein nyo rin na lagyan nyo ng, yung steam ng, yung gulay lang din sa kapartner niya. Yeah. Pero nakakabusog din siya. Healthy, talaga. Alternative. Nakakabusog din siya, pero hindi siya enjoy. Iba kasi nakakabusog sa nag-enjoy ka. Mas busog yung... Mas masaya ba? Mas masaya ka. Tama. Oo. Yeah. Ikaw, may memories ka ba na hindi mo makakalimutang tawag dito? Noche Buena? Yeah. I think nung bata kami,
take turns pa kaming magpihit nung nililit yung naming manok. So maliliit pa kami noon. May picture kami noon sa bahay na parang magandang balikan kasi kinikip ng nanay ko yung mga picture na yan. Nawayan ka pa o parang gano'n. So yeah, so nakakatuwa. And then isa pang memorable nung naipon ulit kami after kasi syempre ako napunta na dito. And pag-uwi ko, yan, parang naipon ulit kami na kompleto after so many years na so yun, parang isa sa memorable, parang reunion ba kumbaga. Kasi ang kwan dito pagka yung nag-abroad ka, nalayo ka sa family mo. Yun yung parang years na parang nabungal ba yung time na nagno-Noche Buena ko every year. And then nag-abroad ka na. Parang miss na miss ka ng family mo. And ikaw din, syempre. Totoo yun. Mo, diba? Ganun naman yata talaga pag lumalaki na. 2004 ako huling nag-Noche Buena sa Pilipinas. 2004. Yata? Okay? Oo. Kasi 2005 December, malis na ako. December ako malis. Nag-Middle East na ako. Simula nun hindi pa. Kaya 2004, yun na siguro yung huli. Pero wala na akong recollection Kasi kami sa amin, hindi kami naghahanda masyado pag Pasko. Bagbagong taon sila naghahanda. Bagong taon. So more on Noche Buena na memorable sa akin, dito na sa Canada. Dito na. Kasi dito naghahanda talaga. Siyempre, unang Pasko ko dito, yun ang memorable kasi ang dami. Tsaka pagkatapos ng kainan, pag nag-alas 12, doon nag-exchange gift talaga. Yes. Oo, yun ang magbubukasan ng ano. Tapos nakikita mo yung reaction ng mga bata sa mga nakukuha nila. Very vivid sa akin yung memorya doon sa mga pamangkin ng misis ko. Yung pagka nakakikita yung mga regalos nila. Tapos tuwan-tuwa sila. Tapos sumunod na yung pandemic, yung kaming dalawa na lang. Kaming tatlo pala. Pero naghanda ako marami kong hinanda noon. Parang iniisip ko, ito na ba yung huling Pasko namin? 2020. Na-feel mo ng gano'n ng konti. Ako meron din akong kasi parang yung news and then merong uncertainty. Kasi close uli nun Close na naman. So parang kinakausap ko sa video yung mga parents ko. Kumusta kayo dyan? Ganyan. Parang, kasi kung minsan papasok sa isip mo, totoo bang ganito na nangyayari sa mundo? Baka mamaya hindi na magkita-kita. So, totoo yun. Yeah. But anyways, bad yan. Parang past na. Pero yun, which is, nalampasan na natin lahat. Alam ko lahat kayo may story tungkol dyan. Right? Yes. So, pre, ang bango nung nung Christmas tree. Christmas tree mo na like totoong Christmas tree. So, kinat mo pa to saan? Doon sa mismong farm. Kaya, yung mga nasa Canada nga, sabi ko sa vlog ko, i-try nyo na ikaw try nyo. Yeah. Na kakaiba yung, tradition din yan Family tradition yan. Binidyohan mo yung pagkakaano. Nasa yan. Nasa vlog niya to. Panoorin nyo kung paano yung ikakat mo and then iuwi mo dito yung Christmas tree. Ang bango. Ayan, tapos naman tayo ng isang episode ng The Real Bobcast. Yan, ganyan, usap-usap lang tungkol sa Noche Buena naman. Salamat. Thank you at pinaunlakan mo na dito naman tayo ng magano, Ang ganda dito. Maganda pala yung idea mo na every time na po-podcast tayo, iba't iba tayong lugar. Gusto ko yung idea mo na yan. Yeah, pwede. Maganda yan para at least bago sa paningin. So, pero thank you so much at hindi ka nagsasawa. At salamat pala kay Mrs. Alejandro. Black and yellow, Black and yellow. Sige, mamaya anuhin natin yan. Okay. So, salamat po hanggang sa susunod na episode. Thank you. Thank you, bro. Sige, bro.